Ako po kasi ay isang dentista. So naranasan ko na tumigas yung mga daliri ko, mga kamay ko. Hindi ako makapagtrabaho. Pagdedentista lang naman yung main na alam kong gawin. Kaya naranasan ko yung takot na kung hindi na ako magdedentista, paano ako kikita? Paano yung mga anak ko na nakaasa lang sa akin? Paano mong ipapaliwanag sa pasyente mo na cancel muna tayo, may flare ako eh. Sasabihin sa'yo, ano po yung flare, doktora? Di kailangan mo pang ipaliwanag na, yung sakit kong scleroderma nakasumpong, may toyo na naman yung tiyan ko, o may toyo na naman yung mga kamay ko, hindi ko siya maibuklat o maisara, kaya hindi kita matitreat. Kadalasan, pagka ganun pa naman ang pasyente, sasabihin niyan, sige po, pero mama, lalaman mo na lang bukas makalawa. Lumipat na yan. Paano naman yung mga anak ko? Paano naman yung pagkain namin, yung mga pangangailangan namin? Ako po si Dr. Rowena Lucia Ortiz, isang dentista, ina, anak, at isang scleroderma patient. This is my scleroderma journey. Ako ay na-diagnose habang ako ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ako ay nagtatrabaho bilang dental assistant at isang araw napansin ko lang na nangingitim yung mga daliri ko habang naguhugas ng kamay. So nag-decide kami na magpunta sa doktor at magpa-check. Dahil madalas na siyang nauulit yung pangingitim ng mga daliri ko. Kaya nagpunta ako una sa cardiologist. Isip kasi namin may history rin ako ng sakit sa puso. Kaya doon ako nagpunta. Pero kalaunan, pagkatapos ng 2 buwan na laboratory tests and other procedures, na-diagnose ako with scleroderma. Habang nandun ako sa Saudi, mahirap na ma-diagnose ka ng may ganong kakaibang sakit. Kasi wala naman akong kasamang pamilya. Wala rin akong kasamang kaibigan o ibang kamag-anak. Ang scleroderma ay isang rare condition. Ito ay hindi kadalasang nangyayari o nararanasan ng isang tao. Ang kadalasang nagkakaroon ng scleroderma ay mga babae na edad 25 hanggang 45. Yung mga panahon na tinatawag nga nilang childbearing years. So, ang nangyayari nga sa amin, kadalasan, naninigas yung mga connective tissue namin, yung mga balat, yung mas kadalasan nakikita sa amin, naninigas yung kamay, nag-iiba yung kulay ng muka, parang lumiliit yung bibig, lumiliit ang mata, tapos nagkakaroon kami ng iba-ibang kulay sa iba't ibang parte ng katawan namin, sa muka, sa katawan, sa leeg. Ako po kasi ay isang dentista. So naranasan ko na tumigas yung mga daliri ko, mga kamay ko. Alam niyo naman po kaming mga dentista, we work with our hands. So yung feeling na naninigas yung kamay, ang hirap po sa akin kasi nandun yung takot ko na hindi ako makapagtrabaho dahil naninigas yung kamay ko. Pagdedentista lang naman yung main na alam kong gawin. Kaya naranasan ko yung takot na kung hindi na ako magdedentista, paano ako kikita? Paano yung mga anak ko na nakaasa lang sa akin? Yan, isa yan sa mga challenges. Tapos, isang challenge pa yung may naka-appoint kang pasyente, kaso mag-flare ka nung araw na yun. Yung hindi ka makabangon, paano mong ipapaliwanag sa pasyente mo na cancel muna tayo, may flare ako eh. Sasabihin sa'yo, ano po yung flare, doktora? Di kailangan mo pang ipaliwanag na, yung sakit kong scleroderma nakasumpong, may toyo na naman yung tiyan ko, o may toyo na naman yung mga kamay ko, hindi ko siya maibuklat o maisara, kaya hindi kita matitreat. Kadalasan, pagka ganun pa naman ang pasyente, sasabihin niyan, sige po, pero mama, lalaman mo na lang bukas makalawa. Lumipat na yan. So on my part, lost income na yun.
Ang kala naman, mag-iisip ka na naman, lost income to. Paano na naman yung mga anak ko? Paano na naman yung pagkain namin, yung mga pangangailangan namin? Yan, isang challenges siya of being a patient diagnosed with scleroderma on my work side, on being a dentist. Scleroderma, mahirap na nga siyang i-spell, mahirap pa siyang sabihin. Lalo nang mahirap intindihin. So, yun, nung una akong na-diagnose, malungkot. Kasi nag-iisa ako, tapos nasa malayong lugar pa ako. Kaya nandun yung hirap mo siyang intindihin, nandiyan iiyak ka. Sa gabi, hindi ka makatulog. Hindi mo rin alam kung paano mo paliliwanag sa pamilya mo kung ano yung sakit mo. Pero kailangan mo pa rin bumangon kinabukasan at magtrabaho. Hindi pwedeng tumigil ang mundo mo eh. Kailangan pa rin magtrabaho ka. Mula sa paggising sa umaga, yung masakit yung mga buto-buto mo, masakit yung katawan mo, mula sa pagbangon mo sa pagkakahiga hanggang sa pag-apak mo palabas ng kama, may masakit kang nararamdaman. Bukod pa dun yung kailangan mong mabuhay na parang normal kahit na may masakit kang nararamdaman. Tapos, syempre, hindi naman lahat ng tao rin naiintindihan kung ano yung sakit ko. Kaya, lalo ako, medyo hindi naman ako payat, hindi naman masyadong nagbago yung itsura ko. So, yung iba, hindi sila naniniwala na may sakit ako. Kasi nga, hindi naman siya halata. Tapos, dahil nga rare siya, wala pa siyang gamot, ang hirap ipaliwanag sa kanila. Bilang pasyente, nakita ko sa mga kasamahan ko na nagkaroon sila ng problema sa pamilya. Meron akong mga narinig na kwento na iniwan ng asawa. Merong mga kwento na kasama nila yung pamilya nila pero hindi sila lubos na naiintindihan. Kadalasan sa amin, nasasabihan kami na nag-iinarte lang o parang gawa-gawa lang namin yung nararamdaman namin na sakit. Kasi nga, napakakonti ng impormasyon tungkol sa scleroderma. Kaya kailangan, sana ako bilang pasyente, ang hiling ko, more understanding para sa aming mga diagnosed with this kind of condition. Para sa akin, bilang pasyente na may scleroderma, ang perfect world would be yung madali akong makalapit kahit saang ospital. Sa amin kasi nagsisimula yung makalapit ka sa doktor. Tapos pag ang doktor nag-request ng laboratory o ng other procedure, yung madali ka ring makakakuha kahit na kulang ka sa pera. Tapos pagkatapos mong makuha yung diagnosis mo mula sa doktor, re-resetahan ka naman. Problema na naman kung saan ka naman kukuha ng pambili ng gamot. Tapos, pagkatapos nito, gagawin ko na yung parte ko bilang pasyente, iinom ako ng gamot, gagawin ko yung mga tama ang gawin, iiwasan ng mga bawal. Tapos, sa akin, after 3 or 4 months, babalik ako ulit sa doktor, uulitin ko na naman yung mga laboratory and other procedures, bibili na naman ako ng gamot. So, sa isang perfect world para sa pasyente, ako naniniwala na dapat yon madali lang ang access ko sa lahat. Madaling lumapit sa doktor, madaling makahingi ng suporta para sa laboratory and other procedures, at lalong madaling bumili ng gamot. Na kaya kung hindi ko man siya kayang mabili, makakuha ko ng suporta sa gobyerno o sa kung saang organisasyon. Ang mensahe ko para sa mga kapwa ko pasyente na kahit may sakit tayo na kakaiba o mas tatawag nating rare, tuloy pa rin ang laban ng buhay. Kahit na sinasabi nila na nag-iiba nga yung itsura natin o kahit na yung nararamdaman tayong sakit, tuloy pa rin, kaya pa rin naman nating mabuhay. Sabi nga doon sa isang nabasa ko, we as patients should learn to live with scleroderma.
Tapos, mensahe ko pa, kahit na mahirap ang kinalalagyan natin, lagi pa rin mayroong pag-asa. Lagi pa rin, manalig lang tayo at malalagpasan pa rin natin kung ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay. Para sa mga pasyente na na-diagnose na may scleroderma o para sa mga pamilya at kaibigan ng mga pasyente, maaari po kayong bumisita sa aming Facebook page, ang Scleroderma Awareness Philippines. Gayon din, kung kailangan nyo po ng suporta, meron po kaming grupo, ang Scleroderma Philippines Support Group, kung saan ang miyembro ay ang mga pasyente, ang pamilya ng mga pasyente at mga doktor. Sa mga pasyente na hindi pa po namin kasama sa grupo, iniimbitahan po namin kayo mag-join po sa amin at makatulong naman po kami kahit papaano sa ating mga pinagdadaanan.